Po, yan. Magandang hapon po, Tatay Bishop, dyan po sa Pilipinas. Good morning. Good morning sa lahat. Ito po, inaayos po nila yung audio. I Dinig thought, niyo po ako, Bishop? nadinig kita. Ayan po, yan, clear na po. Nadinig niyo ako? Yes po, praise God. Sige po, Bishop. I thought, Brother Paul will, the one will preach. Look at his attire. Oh. Like a model. Like a model. Magandang umaga. Good morning sa lahat. Mga pinagparang anak ng Diyos. Mga pinagparang anak ng Diyos. Mga pinagparang anak ng Diyos. May echo. May echo. May echo. Hello. Okay na ba? Okay na? Okay na ba? Okay na? May echo Okay na? Okay na ba? May echo Okay, sige. Isimula tayo. Let us pray. Isimula tayo. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa mensahe. Salamat sa mga nakikinig. Patuloy po aming tayo at mata sa spiritual ay mabuksan. Nais po namin matuto. Magamit mo for your glory. Dalawin po namin sa oras nito. Wala po mataas na pangalan, kundi pangalan ng Jesus lamang sa aming kalagitnaan. At sa aming pag-aaral ng salita, Lord, mag-usap ka po. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Maging nasa online, nakikinig, nanonood. Thank you, Lord. Amen. 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 Okay na. Wala nang echo. Nadinig niyo ako? Okay. Ang pamaganda natin, unstoppable. Ito yung tinuro ko kala Pastor Arnold ng nakaraan sa mga general, sa mga sundalo, sa mga businessman, sa mga nandoon, lahat nakikinig. Unstoppable, yung kanilang pamagat ng ano. Ito rin tinuro ko kayo na sa church. Pero tingnan natin kung ano yung revelation ng Lord para sa inyo. Amen. So, next slide please. Mark 9:23. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Sa lahat ng niniwala, na may pananampalataya, siyempre. All things are possible to him who believes. Wala rin posible. Dito. Sa lahat ng niniwala, sa lahat ng may faith kay Lord. So, next slide please. The favor of God, Psalms 5:12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. So, kailangan natin ng favor kay Lord para makuha natin yung mga pagpapalang nakalaan sa atin. Pag-aralan natin ito, paano pinagpala ng mga lingkod ng Diyos, paano nakuha yung mga para sa kanila, na para din sa atin. Kasi God is a God of blessing, miracles, lahat. Ng healing, provision, lahat. Kay Lord. Favor. Next. Grace plus obedience equals God's favor. When you have the grace of God, you have the favor of God. Favor is attained by merit. Marapat na binibigay. It is reward bestowed, binibigay on someone who through acts of obedience has pleased God.
Pag na-please mo ang Diyos, dito, na meron kang obedience sa Kanya, at tatawag dito, hindi ka pagkukulangin, hindi ka mahirapan, lahat isusustain ni Lord sa iyo. Hindi lang sa physical, hindi lang sa spiritual, even sa financial. Amen. So, grace and obedience. Grace plus obedience equals favor. Pag-aralan natin malikod ng Diyos na ito, no? Dito. Next. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Hindi ka lang kakain ng physical na pagkain, kundi pag yung revelation. Yung mula sa heaven, yung mana ng tinatawag revelation na pwedeng ibigay ni Lord sa atin. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ulitin ko ha, hindi lang ito sa physical na pagkain, ang importante yung revelation na makukuha mo kay Lord. Yung mana, yung promises ni Lord sa atin, yung Word of God, yung rema na pwede mong panghawakan. Next. Okay na yan. So, next slide pa. Definition of favor. The Hebrew word for favor is raison or rason. It means goodwill, mabuting hangarin, acceptance, pagsang-ayon, at with the loob ng Lord. Si Lord ang nagbibigay, si Lord ang kahit di ka manghingi, basta sumusunod ka. Para sa mga anak yan eh. Yung anak mo, halimbawa, tawag dito, masipag, tawag dito, nag-aaral mabuti. Aba, kahit di may hingi, bibigyan mo yan kasi nabibless ka eh. Tawag dito eh. How much pa ang Diyos? Tawag dito. At sa mga anak niyang sumusunod sa kanyang salita. Pag-aaral ito ha, favor ha. Next. Lives marked with favor. Sa salvation, hindi nagtatangi ang Diyos. God is not a respecter of person pagdating sa salvation. Ano man lahi mo, ano man religion mo, basta gusto mong tanggapin si Lord, hindi siya nagtatangi. Pero pagdating sa paglilingkod, meron. Tawag dito, kaiba. Kaya hindi lahat ng pastor, mapapansin natin, meron favor o meron ginagawa si Lord sa kanya na supernatural. Tawag dito. Pero pagka ikaw, tawag dito, naintindihan mo yung gusto ni Lord sa iyo, kapatid, mga kapatid, i-bless ka ni Lord. Tawag dito, kahit di ka humingi. Biro mo bahay, bibigyan ka, sasakyan, trabaho, healing, lahat, financial, breakthrough, lahat, business, kaya ibigay ng Diyos sa atin yan. Tawag dito. Ito yung mga lingkod ng Diyos na nakaranas ng favor. Marami yan eh. Ilan na yan sa ilalagay natin. Next. Abraham. Ayan. Yan natin, paano si Abraham pinagpala. He found favor with God because he chose to obey God's word by leaving his parental home for a place he did not know. Yun. Pumunta siya, inutusan siya ng Lord sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Pero sumunod siya. Tawag dito. At doon sa kanyang pagsunod sa Panginoon, tawag dito, nangako ang Diyos. Doon tinawag si Abraham, ano na siya? 75 years na eh. Tawag dito. Noon circumcised siya, 86 years old. Nung tinatawag dito na nanganak si pangalan to si Rachel, si Sarah, ano na sa 100 years. Tawag dito. No? Ibig sabihin, lolo na siya nung tinawag ni Lord. Dito. Kaya kung may lolo dyan, tawag dito, dahil kay Abraham, pinagpala si Isaac, pinagpala si Jacob, kasama tayo doon, sabi ng Bible. Galatians 3:29. Because we are Abraham's seed, we are heirs according to the promise. Ang Diyos nangako kay Abraham. Ang pangako niya, covenant relationship to, na hindi pwede sirain ng Diyos. Kasi ang Diyos ay may oath, meron siyang sumpa. Sumpa siya kay Abraham, kasama tayo doon sa blessing na yun, mga kapatid. Hallelujah. Kung naintindihan natin ito. Si Abraham, tawag dito, next. Genesis 1:12, alam nyo ito eh, no?
Now, the Lord had said to Abram, hindi pa si Abraham noon, Abram pa lang, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation, I will bless you. Si Abraham, hindi sa Hudyo. No? Sabi ng mga istorya, siya ay Iraqi. Tawag dito. No? Hindi sa Hudyo. Tawag dito. Pero nakipag-covenant ang Diyos sa kanya. Ang tawag doon ay vertical covenant. Mula sa taas, pababa, at Diyos at sa tao. Ang horizontal covenant ay yung kay natawag dito David and natawag dito na anak ni ano tawag dito Jonathan and tatawag dito Jonathan and David. Yun yung horizontal. Naomi and Ruth, yan yun, yung mga tinatawag dito covenant na yan. Pero pagdating kay Lord, vertical. Hallelujah. No? I will make your name great. Ginawa na Lord yan, ha? And you shall be a blessing. Pagpapala. I will bless those who bless you and will curse those who curses you. Ayan. Sino man magpala kay Abraham pagpapalain? And sino man mag-curse sa kanya? Ika-curse din ng Diyos. And in you all the families of the earth shall be blessed. Dapat ang buhay natin pagpapala sa ibang tao. Dito. No? Halimbawa, nakatulog ka lang. Pinatulog ka lang sa bahay. Aba, yung bahay na binigyan yung may bahay na binigyan ng bahay. Dito. No? Ito sa kalwatan ng Diyos to, ha? Alam natin yung istorya dyan. Si Pastora Badet, ilang beses pa ako natulog dyan, sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng mas malaking condominium o tinatawag dito ng apartment. Yung boss mo magbabayad. Sabi ko sa kanya. O, paano yun? Basta kumuha ka. Kasi tutulog ako din sa inyo, nasa salas kayo. Sabi ko, ino-honor niyo ako, totoo yun, sabi ko sa kanila. Pero kumuha kayo. Kung kumuha sila ng mas malaki, tawag dito. Tinanong ko siya, ilang taon kang di nagbayad ng bahay? 15 years na hindi siya nagbayad ng bahay. Kipin mo yung boss na nagbabayad, tawag dito. No? Dapat meron kang ganyang klaseng anointing, tawag dito. Dito sa Pilipinas, ang dami yung dito tinulungan ko, binigyan ng bahay ni Lord. Ito sa kalutian ng Diyos, ha? Tawag dito. Ang dami pinagpala ng Diyos dito. Tawag dito. Kaya kung kayo tatanggap ng bisita, ano yung talagang tinatawag dito, baka mamaya, ano sa inyo dyan. Dapat meron dala-dalang blessing yan, anointing. Hallelujah. Dala-dala yung glory ng Diyos. Katulad ni Abraham, sabi ng Bible, dito. Ang maganda kay Abraham, hindi siya nag-waver sa pangako ng Lord. Next, tingnan natin, ha? Dito. Hebrew 11:10, 8:10. By faith, take note the word, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place with him would receive an inheritance. And he went not knowing where he was going. By faith, he dwelt in the land of promises in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him at the same promise, for he waited for the city with the foundation, whose builder and maker's God. Pag pinag-aralan niyo ang Bible, doon sa Genesis chapter 13, 1-2, ay malayaman na si Abraham. Abraham, sabi ng Bible, got silver and gold and livestock. Tawag dito. Pagdating doon sa verse na tawag dito, na 12, 13, 14, nung pinamili na sila ng lupa. So, tawag dito. Ito, pinag-aralan ko yun. Sabi ko, kung si Lot nakinig lang, kasi nauna siyang pumili. Supposed to be, dami lang sa kay Abraham. Tawag dito. Pero sa namili, hindi niya inoro si Abraham na kayo na po pumili. Ang napili niya, patag. Ang napili niya, maganda. Pero hindi niya alam yung pala Sodom and Gomorrah. Tawag dito. Pero kung marunong mag-honor doon sa likod ng Diyos, tawag dito, bibigay sa kanya mas maganda. Tawag dito. Kaya lang, tawag dito, inunahan niya si Abraham. Pero si Abraham, alam mo, yung pinagkakuan si Lord na siya bibigyan ng anak, hindi siya nag-waver. Pag pinag-aralan niyo ang Bible, doon sa Romans chapter 4, verse 19 to 21, mababasa niyo roon, hindi siya nag-waver, hindi siya nag-doubt, naging strong kanyang faith sa lahat ng tinatawag. Kasi naniwala siya na tumawag sa kanya Diyos. Amen? Ba't ba tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Ba't tayo ma-attend? Tawag dito. No? Lahat na yan, inaro ng Lord yan, tawag dito, tinatawag dito, a blessing. Hindi naman ganun kadali.
Tawag dito. Dumanas din si Abraham, tinatawag dito, trials, tawag dito, persecution, tawag dito. Nakita naman natin, nangako nga Lord kay Sarah at kay Abraham. Sabi nga ni, Panginoon, sabi niya, ang tagapagmamana ko ba si Eleazar? Hindi, sabi, sinapupunan mo na labas yung bata, nagmadali kay Hagar. Tawag dito. Kaya meron tayo ngayong Emmy, tawag dito. No? Pero makikita nyo sa Bible, pag pinag-aralan nyo yung Bible, sa Genesis, mababasa nyo, na dahil sa kay Abraham, sabi niya, because of you prayer, sabi ng Lord kay Abraham, i-bless ko rin si Ismael. Tawag dito, i-multiply ko siya, i-bless ko siya, tawag dito, papapalain ko siya. Pero ang covenant na kay Isaac, hindi kay Ismael. Tandaan natin yan, ha? Tawag dito. Kasi ang son of the promise ay si Isaac, hindi si Ismael. Tawag dito. Hindi na medyo, magulo talaga. Kasi inunahan niya ang Lord eh. Tawag dito. Kaya huwag mo unahan ng Lord sa lahat ng bagay. Makikinig tayo. Amen? Next. He found favor in God by faith. Abraham, ang conditional obedience unlocks God's extravagant blessing for generation. Yung kanya kasi parang radical eh. Na hindi niya alam saan pupunta, hindi niya alam mangyayari. Basta sumunudan siya. Tawag dito. Ganyan. Kapag ikaw may inuutos sa Lord sa iyo, at may hinihingi si Lord sa iyo, nakita niyo si Abraham, ha? Ilang taon niya hinintay? 25 years na hinintay na magkaanak. Pero nung lumaki na, hinihingi na ni Lord. Tawag dito. Pero, hindi naman kinuha. Tinesting lang yung faith niya. Pero matesting yung faith, kasama tayo doon sa blessing. Tawag dito. Kaya pag pinagpala ang pastor, damay ang kongregasyon. Tandaan nyo. Hallelujah. Mahirap na tawag dito na yung makita natin, ba't dito ako mapagpala? Tawag dito. Tumatapat naman ako, nagbibigay naman ako. Baka may something wrong. Iyon ang alamin natin. Amen? So, he found favor in God's by faith. Next. Makinig kayo mga kabataan. Ito, si Daniel. Mga kabataan, makinig kayo dyan. Tawag dito, mga youth. Alam niyo ba, youth, sabi nila, ang youth daw mula 13 years hanggang 39 years, youth pa raw yun. Tawag dito. No? Kaya kung wala ka pang 40, youth ka pa. Tawag dito. Pero iba, acute na. Tawag dito. No? So, ito si Daniel, pag-aralan ito. He was a teenager, but he already had a heart that was set on hearing, obeying God. Take note of the word, ha? But he already had a heart that is set on hearing and obeying God. He chose not to eat and defile himself with the rich food of Babylon, which was ceremonially unclean and it was offered to idols. Hindi lang sa pagkain, lalo mga kabataan, sa music, ayan. Dito sa Pilipinas, mabalitaan nyo, sa eskwelahan, sa Tacloban, sa Cavite, mga estudyante ginagamit ng demonyo ngayon, nakita nyo, atake, tawag dito ba? Kung ano na pinapakinggan, tawag dito. Nasa music, tawag dito. Wala nang backmasking yan, tawag dito. So, kung ano na napapakinggan niya, nanunood yun sa kanyang isipan, nanunood sa kanyang puso yun, sa espiritu, sa kaluluwa. Hallelujah. Nakakain niya lahat yun, tawag dito. Kaya ingat tayo, kayo, diyan, lalo ng mga kabataan, tawag dito. Para sa inyo to. Si Daniel, hindi niya pinagpalit yung kanya. Bihag sila dito, pag pinag-aralan nyo, bihag. Pero makita natin si Daniel, ginamit ng Diyos. Tawag dito. No? Ano ang sabi ni Nebuchadnezzar na naginip sa chapter 2? Ako'y may panaginip. Sabi niya, pinatawag natin astrologers. Sabi dito. Sabi ng astrologer, bahala rin, sabi mo sa amin. At aming interpret. Hindi ko nga alam eh. Tawag dito eh. Kaya magpapaliwanag ng panaginip ko. Pero, kapag di niya napaliwanag, papupugot ako ng ulo. Hindi naman ano? Tawag dito. Ako, encourage ko sa inyo, lalo na kayo mga kabataan. Bumabad kayo sa Diyos. Bumabad kayo kay Lord. Makikinabang kayo. Ako po nakinabang. Dito. Bakit? 14 na taon akong dinanood ng sine. 14 akong taon dinanood ng television. 14 na taon akong dinagabasa ng dyaryo. Bible lang. Dito.
Kaya yung gift sa binigay ni Lord niya, na sharp sa akin yun. Tawag dito, no? Hindi lang ako nakinabang. Pati kayo nakinabang. Lahat ng pinapunta sa akin, nakinabang. To God be the glory. Ano? Kasi, tawag dito, mahalaga yung babal sa Diyos. Eh sa panahon na ito, ano ginagawa ng kaaway ngayon? Yung mga kabataan, nililing lang. Tawag dito. No? Paano naman ito ng music? Tawag dito. Wala nang backmasking yan. Tawag dito. Kaya ingat. Tawag dito. So, tinatawag dito, alam mo, hindi sa Diyos yung mga awit na yan, kung papahinggan, tawag dito, bumabad ka lang kay Lord, makikinabang ka pa. Hindi lang ikaw makikinabang, maraming makikinabang sa'yo. Hallelujah. Alam niyo, kalala ko nun ng television, araw, nung ako nandiyan sa Canada. Bakit? Wala akong kausap maghapon. Kaya ako bumili ko ng television para may nakita ko lang may gumagalaw sa kwarto. Tawag dito. Hindi, bumili pa rin ako nung kasi ang pinakagawa si Bats Baccarat, maingay, tan, 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 tan. Sabi nung kasera ko, Pastor, ano nangyari sa'yo? Normal ako, kaya maingay, sabi sa kanila. Kasi ang lungkot, tawag dito. No? Pero salamat sa Panginoon. And in spite na gano'n, tawag dito, no? Na paggamit ni Lord sa'yo, to God be the glory. Ang Lord ang mataas. Hallelujah. Papupurihan. Next. Ito si Daniel, tawag dito, 4 na hari pinagsilbihan ito, ha? Naging consultant siya. Si Nebuchadnezzar, si Belshazzar, si Darius, at saka si tinatawag din Cyrus. No? Siya hinahanap. Bakit? Kasi may kaiba sa katangian. Ang sikreto niya, bumabad sa prayer. Dito. Sino nagbibigay sa kanya ng wisdom? Sino nagbibigay sa kanya ng tinatawag direction? Sino nagbibigay sa kanya ng interpretation? Dito. Ako naalala ko yung minsan tumawag sa akin, isang mayora sa Bulacan na kandidato sa pagka-mayor. Ng kanyang asawa ay mayor, pero siya dito, ang pumalit. Para malakas sila, malakas. Tayo dito, kasi sila magsabi, wala ba ako alam doon? Biglang tumawag at tinanong, ito ba yung number ni Pastor Mario Medina? Sabi ko, speaking, sino kayo? Ako yung mayora. Sino kayo? Hindi ko alam. Pwede ba sagutin mo tanong ko? Kasi binigay number mo sa akin eh. Kasi wala makasagot na pastor dito. Pero sabi niya, binigay sa akin number, ano ba problema nyo? Bakit ako natalo sa eleksyon? Abay, malay ko sa inyo. Sabi ko, sabi ko, pambihira. Dito. Eh, umiiyak na sa ano, tawag dito. Walang makasagot dito. Kaya ko tinatanong ko ngayon, malay ko nga sa inyo. Sabi ko gano'n, tawag dito. Biglang inagaw ng asawa. Yung babae, umiiyak na. Hello, sino to? Ba't umiiyak ka asawa ko? Abay, malay ko sa inyo. Sabi ko, tawag dito. May mga tao din, ano. Pero, tinanong ko ang Diyos, Lord, bakit siya natalo? Malakas daw sila. Ang dito. Ano yung sabi sa akin ng Diyos? Nung sineseran siya ng mga pastor, tinanggap niya ako bilang Diyos na tagapagligtas ng buhay. At nangako siya magpapagawa ng building para sa akin. Hindi niya tinupad. Paano ko siya papalununin? Wala sa isang salita. Paano nangako lang siya sa tao, hindi naman tutuparin. Tawag dito. Nung sinabi ko sa kanya yon, natahimik siya. Ikaw na nakasagot ng tanong ko. Totoo yun. Nangako ako sa Diyos. Kaya huwag ka mangangako kay Lord, bawi yan, ha? Nasa Bible yan. Ecclesiastes 5:4. Kung mangangako kay Lord, tuparin mo. Hallelujah. Tawag dito. Huwag kang tinatawag double-minded. Kasi ikaw rin mahirapan. Tandaan mo sa isang araw. Tawag dito. Kasi kung magugulo ng isip mo, kung ano sasabihin, magsisinungaling ka na lahat. Tawag dito. Kasi tuturo ka ng kaaway. Hindi mo alam yung kaaway na pala sa Biblia siya, hindi na si Lord. Next. Kaya natin ito, ha? Daniel 1:8-9. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of king delicacies. Kung saan papagkain ito sa kaharian na yun. Tawag dito, no? Nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the chief of the eunuch that he might defile himself. Now God has brought Daniel into the favor. Take note, ha? And goodwill of the chief of the eunuch. Nagkaroon siya ng favor ngayon. Tawag dito. Hindi lang sa Diyos, pati sa tao. Kapag ikaw may favor ka, Lord, may favor ka sa tao. Kaya sabi ko sa'yo, ang tawag ko dyan, favorito. Hallelujah. Pag naging favorito ka, maraming inggit sa'yo. Maraming magpe-persecute sa'yo. Maraming sasalita sa negative. Bakit? Kasi namumunga ka.
Alam mo naman ang kasabihan, pag ang puno namumunga, binabato. Marami sinasabi. Hallelujah. Pero kung meron kang salita kay Lord, paghawakan mo yun, kapatid. Hallelujah. Kaya si Daniel, tawag dito. Pero dahil diyan, pinagpala si Daniel. Alam natin yan, tawag dito. No? Nagkaroon siya ng favor. Hallelujah. Hindi na sa nagpipresenta doon sa hari. Kinukuha na siya mismo. Tawag dito. Kasi binigay sila ng wisdom talaga. Importante. Sabi ko, pag babasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, unlock naman ka sa iba. Lagi ko sinasabi yan. Tawag dito. Bubuhay ka doon sa supernatural manifestation of signs and wonders and miracles. Hallelujah. Amen. Yan si Daniel. Mahaba istorya yan. Tawag dito. Pag-aralin sa Bible. Pero isang maganda kay Daniel, hindi siya napatinag o tinatawag dito sumunod doon sa hari. Pati tatlo kaibigan niya, alam naman niyo yan, tawag dito, no? Yun ang faith. Dapat may radical faith. Naniniwala ka. Ang Diyos gagawa sa buhay mo. Hallelujah. Next. Moses. O sa matatay ito, ha? Kayo na sa lolo, mga lolo, kung may lolo dyan. Ito, tatay, matatay. Si Moses. Bata pa lang si Moses. Sanggol pa lang si Moses. Hallelujah. May purpose na si Lord sa kanya. Di ba naalala si Jeremiah? Ano sabi ng Jeremiah 1:5? Before I formed you in mother's womb, I knew you. I appointed you as a prophet to the nation. Wala pa, hindi pa sa dugo. Propeta na. Tawag dito. Ganon si Lord pag may purpose sa tao. Tawag dito. Yayari. Ano ba nangyayari? Gusto patayin to si Moses. Ha? Di ba nyo alam yung story yan? Alam niyo yan. Halos yung mga bata dito patayin. Nung malaman talaga. Kasi panahon na yon, may naanim na labas si Misaya. Tawag dito. Akala, yun na yun. Kaya lahat ng bata doon, pinapapatay. Ito, tinago na nanay, pinalo sa ilog at nakuha naman ng kapatid ni Pero at inalaga at lumaki doon sa kanan ng Egypt. Tawag dito. Then, siyempre, second to Pero na siya. Pinag-aaral lahat. Tawag dito. Sa Egypt. Pero tinanong nyo, next. Hebrew 11:24-27. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh. Oh. First daughter, choosing rather to suffer application with the people of God that to enjoy the passing pleasure of sin. Mas pinili niya yung tinatawag dito, samahan yung kanyang tinatawag dito mga kababayan, kaysa doon sa rangya, tinatawag dito. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure of Egypt in Egypt, for he looked to the reward. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Hindi siya natakot. Natin ito sa galit ng hari. For he endured as seeing him who is invisible. Naniwala siya. Amen? Si Moses, kaya nakaranas siya ng supernatural. Tignan natin paano nahati yung dagat. Siya rin ginamit ni Lord dyan. At ito maganda kay Moses pag nag-pray. Sabi niya, Lord, sabi sa Exodus chapter 33, Lord, kung anghel naman ang sasama, huwag na lang. I need yung presensya mo. Tingnan mo si Moses magsalita kay Lord. Kasi kilala niya ang Diyos. Hello? Tawag dito. Hindi ganun, tawag dito. Lord, kung hindi ka, huwag na. Tawag dito. At ano pa, pagka nagpe-pray siya, intercessor din si Moses. Lord, kung buburahin mo pangalan, huwag, ako lang burahin mo. Ganun sa mga kay Lord, tawag dito, God. Kilala, kasi reason to eh. Karanasan to eh. Na-encounter mo kasi si Lord. Na-encounter niya si Lord. Hallelujah. Kaya doon nakapagsasalita ka. Di ba naalala niyo, minsan kinukwento ko sa inyo, si Lord, doon sa chapter 9 ng John, dumura sa lupa, nilamutak yung lupa, naging tapos nilagay sa mata ng lalaki na wala ng mata. Eyeball pa na yun. Ano sabi ko, Lord, huwag ka po magagalit. Parang albularyo. Tawag dito. No? Mabibiro ba si Lord yan? Baka batukan ka yan. Tawag dito. Pero very reason ka kay Lord eh. Nakapagsasalita ka eh. Tawag dito. No? Minsan, kukwento sa akin si Lord. Ito kwento niya. Yung pastor na yan, sabi sa akin ni Lord, nakita mo yan? Opo. Sabi mo si Lord Ranger, may tonton siya, wala. Kasi hindi makapag-usap si Lord sa akin na ganyan. Ibig sabihin, sinasabi niyang pastor siya, pero wala siyang kongregasyon. Mabuti pa si Lord Ranger, may tonton, sabi ni Lord. Tawag dito. Para kung kinakusap Lord, na kanto boy lang. Tawag dito. Ganun makipag-usap si Lord sa akin. Hallelujah. Naintindihan ko sinasabi niya. Hindi ka naman kakausapin Lord sa mahirap, makipag-usap eh. Kakausapin niya sa kakayanan mo. Yung madali maintindihan.
Kaya ito si Moses, hindi na siya nakaranas. Isipin mo, tawag dito, ilang libo yan, dadala niya doon sa promised land, tawag dito. By faith, Moses, tawag dito. Ito yung mga nakarasang favor kay Lord. Hallelujah. At dahil diyan, pinagpala yung mga tinatawag dito, di ba, silver, gold, article, lahat, nag-plunder sila doon sa Egypt. Paglabas, tawag dito. So, si Lord ang bibigay ng blessing. Si Lord ang nagtataas sa tao. Siya ang nagpo-promote. Siya ang nag-i-increase. Siya ang nagbibigay ng business. Siya ang nagbibigay ng bahay, sasakyan, lahat sa area ng buhay natin. Siya lang. Hallelujah. Saan ka pa? Tawag dito. No? Pwede mong, kung yung boss mo, pwede kang, mamaya, di ka na kilala. Pwede, tawag dito. Alam mga politikong tao. Nangangako. Kahit patay, pinupuntahan niya, kahit squatter. Pag nakaupo na, di ka na kilala. Tawag dito. Pero kay Lord, ay pati yung buhok mo bilang. Kung wala ka ng buhok, kahit na dalawa rin, bilang pa rin Lord dyan. Hallelujah. Importante, kilala ka ng Diyos. Hallelujah. Yan si Lord. Hallelujah. Kaiba. Amen? Dahil dito. So, yung favor ni Lord sa tao, pag nakuha mo yung kapatid, hallelujah, lamang ka, hallelujah. Kahit sa paglilingkod, hallelujah, lalamang ka sa iba. Dahil dito. Kasi obedient ka kay Lord. Hallelujah. Meron kang humility, may humbleness ka, hallelujah, kay Lord. Yun naman ang sikreto, tawag dito, para pagpalain ka ng Panginoon. Tawag dito. Next. Nako, sino ba yung mga harena dyan? Mga harena ng tahanan. Si Queen Esther, ayan. Istorya ni Queen Esther to. Si Queen Esther, alam natin to. Tawag dito. What did she do to find favor in the eyes of King Ahasuerus? No? Ano ba ginawa niya? Tawag dito. Sa istorya si Esther, pag pinag-arabi, Hadasa yan. Ang kanyang pangalan, Hebrew word Hadasa. Pamangkin siya ni Mordecai. Siya isang peasant, simpleng babae. No, si Basti na reyna sa panahon ni Haring Ahasuerus ay nag-disobedient doon sa hari. Ang kanilang council ay nagsalita na kailangan natin tinatawag yung palitan ng reyna kasi wala submission. Ganyan. At itong tinatawag dito si Hadasa na tinawag ng Queen Esther. Pagdating sa chapter 2 ng Queen ng Esther, mababasa natin doon, meron tinatawag na 6 months of preparation na hanggang 12 months. Ano yung beautification? Tawag dito, inayos na. Kasi parang Miss Universe lahat. Parang spa. Parang ininsing ka, nilangisan ka, lahat. Pero walang word na spa. Wala mabasa spa doon. Pero gano'n ang ginawa kay Esther. Pinaganda at nagkaroon ng favor si Esther sa hari. Yan. Tawag dito. Ngayon, si Reyna Esther, yung mga nanay sa, ulitin ko, yung mga nanay sa kayo, dumadating na nagsasaper, dumadating na tinatawag dito, nahihirapan din, pagpapalaki sa anak, minsan sa tinatawag dito, sa trabaho, lahat yan. Ganon din si Esther, tawag dito. Meron siya tinatawag ditong problema para sa mga Hudyo, hindi para sa kanya. Kasi papatayin ng tinatawag dito, yung mga Hudyo na yan, panahon na yan, tawag dito. Ngayon, tawag dito, next verse. Sabi ng Bible, ganito. Esther 4:1-6. Go gather all the Jews who are present in Susanna and fast for me. Sabi niya, no? Neither eat nor drink for 3 days, night or day. May made, and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. Kasi bawal pumasok doon sa korte ng hari, kundi walang appointment. Ngayon, kinakailangan para may favor, ilalawit yung scepter. Tawag dito. So, yun ang, sige, radical faith ito, Sige, tawag dito. Mamatay na kung mamatay. Tawag dito. Pero kinakailangan, maharap ko yung hari. Tawag dito. Yan. Pagdating sa chapter 5 ng verse 3, ito. She sacrificed her own life to save the Israelites. In Esther 5:3, sabi, and the king said to her, what do you wish? Wow, tinusya ng hari. Queen Esther, what is your request? It shall be given to you up to the half of the kingdom. Take note, kahit kalahati ng kaharian,
ibibigay sa'yo. Ano yung gusto mo? Ito take naman, makinig kayo mabuti kahit kalahati ng kaharian, ibibigay sa'yo. Sa tao yun tao. Tingnan niyo kay Lord. Next, Luke 12:32 to 24. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Yan ang matindi. Hello? Si Hari Oseros, kalahati lang. Pero kay Lord, binibigay sa atin yung kingdom. Tawag dito, to rule over dominion, have power on this earth. Paano ka mag-rule? Paano ka mag-domain? Tawag dito. Bigyan ko na halimbawa, tayo kasi ay na-colonize ng Kastila. Alam natin yan. Sabi ng colonize tayo, buti yung Hapon, hindi naman. In-invade lang tayo. Pati yung Amerikano. Ang nag-colonize sa atin, Kastila. Kaya, Apelidong Kastila, Salitang Kastila, yon lahat. Dito. Noong dumating sila dito sa ibabaw ng lupa, kino-colonize niya ng kingdom yung mga tao. Tawag dito. Ano sabi niya doon sa Matthew 4:17? Repent, for the kingdom of God is at hand. Pag sinabing repent, prefix. Pag sinabing pent, kung may tuktok yan, penthouse. Bumalik kayo sa dati kinalagyan na kayo nag-rule. Yun. Ngayon, ito tendency ng isip natin. Tayo ay republic sa Pilipinas. Diyan, kingdom diyan. Kaya naintindihan niyo kingdom. Republic, by voting and by impeach na. Tawag dito. Ang nangyayari ngayon dito. Ngayon, tawag dito. Tayo mga Kristiyano, mga believer, kinikindomize tayo ni Lord. To rule. Dominion. Hindi tayo kawawa. Hindi tayo parang nagbebeg. Tawag dito. Gusto ni Lord, mag-rule ka. Tawag dito. Gusto ni Lord. Ito, ito gabi alam naman niyo, hindi ako nag sa Bible school, hindi ako nag sa college. Pero dinala ko na Lord sa naging listang bansa, sa naging listang mga tao. Katulad ng May 29, kasama ko si Doc Arnold, ang pinitulan Lord, mga 130 businessman, businesswoman, na mga may mga pangalan talaga. Kaya dito. No? Kasi tawag dito na si Lord, naghahanap siya ng vessel, willing vessel ang papagamit. Na siya masusunod, siya yung tinatawag magbibigyan ng direksyon. Hindi yung, ay, alam ko na yan, tawag dito. Pag-aralan ko na yan, ay, wala, alam mayayari sa'yo. Hindi sa duno, hindi sa aral, kailangan sa obedience. So, sell what you have and give alms. Provide yourself money bags with good gold. A treasure in the heavens that does fail. Where not thief approach nor moth destroy. For where your treasure is, there your heart will be. Hindi ganun kadali kasi. Kaya sinabi ko sa si Abraham, inutusan si Abraham. I-offer si Isaac. Binigay niya yun, pero hindi naman kinunod. Kami, alam niyo, nung na-born again ako, ang una nadinig ko, ang type sa akin, pangalawa, kaya mo ba isuko yung anak sa tindahan mo? Ibig sabihin, pag may hiningi pala sino isang bagay na masarap sa'yo, na talagang inaano mo yung treasure mo, at naibigay mo, nandoon yung blessing. Nandoon yung puso mo. Hindi sa financial, hindi sa material, hindi sa lahat. Si Lord na bahala sa iyo. Tao dito. Bakit? Ito sabi ng Bible, sa tao, kalahati ka kingdom. Kaya Lord, sabi niya, do not fear, little flock, for it is Father good pleasure to give you the kingdom. Sipin maglurule ka. Tao dito. No? Alam mo ba isang Lunes ako yung nagpagupit sa mall. Nagpagupit ako sa mall. Hindi ko alam, katabi ko si Mayor pala. Si Mayor dito sa Montalban. Bishop, buti na dito ka. Ay, Mayor, nandiyan pa, papagupit lo. Magandang hapon sa inyo. Pwede ka bang sumama sa meeting? Sa ano? Alam mo na, madayang magulong mga kabataan ngayon Baka pwede mag-meeting kami. Sumama ka, baka makapagbigay ka sabi na encourage direksyon. Sabihin na ano po niyo ako, sabi ganyan. Sabihin niyo kay Pastor ganito, meron siyang number sa akin. Ako, kahit kilala ko siya, hindi ako naging ng number na ganyan Sabihin niyo sa kanya, sabihin na po niyo, sa akin, dito. Ngayon, tinawagan ko yung kakausapin. Baka nag-usap kami ni Mayor, ganito, ganyan. Bishop, pwede ka ba sa Lunes? Ano yun? Sa flag ceremony? Pag-pray mo kami. Lahat, kasi pagdating ng Lunes, may flag ceremony. Lahat, empleyado ng munisipyo, nando doon. Pag-pray ko muna, sabi ko gano'n, tawag dito. Hindi na, huwag na ipag-pray.
Abi pinagpe-pray ko yan yung mga sabas na kasagalit tayo dito. Ngayon na tinawagan ko, pasensya na sabi ko, next time na lang sabi ko gano'n tayo dito. Hindi man ako yung posisyon na ano tawag dito. Pero gusto ko yung meeting, sabi ko, sabihin lang nyo, kasi ganap sila, tawag dito. Ano sa to God be the glory, ang dami pong pastor sa munisipyo sa totoo lang. Ang dami pastor dyan. Meron silang tinatawag sa eskwela. Lahat na-assign sila. May pumunta po sa akin yung mga pastor dito sa bahay. Bishop, bumata pa sa kayo dito, hinahanap ka ni Mayor. Ba't ako hanap? Kailan nyo dyan? Eh, ikaw ang gusto makakausap eh. Eh, naku, sabi ko, nandyan na kayo. Hindi ba di ba ano ka ni Mayor na Bible naman sa once a month, kahit medyo ora? Eh, nagsabi na ako sa inyo, sa kanya na hindi ko kahit nag-abroad ako, baka hanapan ako, kayo na, bahala na kayo dyan. Tawag dito. Hindi, ko pa hinahanap eh. Tawag dito. Mga kapatid, alam mo ba't hanapin? Meron kayo baka sa iba eh. Pati mga pastor na niniwala eh. Tawag dito. Meron kang something na iba eh. Sabi niya. Tawag dito. Eh, si Lord June. Tawag dito sa kanila. Tawag dito. Mga kapatid, hahanapin ka ng tao. Tawag dito. Turo mo sa si Lord. Sabi ko sa mga pastor, gusto niyo matutunan to? Makinig kayo, tuturo kayo ng hearing. Paano makapag-kilo? Kasi nahihirapan kayo sa buhay eh. Tawag dito. Alam mo, sabi ni Mayor sa kanila, kayo nga eh bumuo ng team, magtulungan kayo mga pastor, hindi kayo nagsusolicit ng ano, puro kayo solicit, ginagano sila. O, siguro, yung Mayor parang salita sa inyo, sabi ko. Tawag dito. Mga kapatid, si Lord nagbe-bless. Sa tao tayo, minsan nakatingin. Kay Lord tayo tumingin. Hindi ko nila lahat ha. Pag si Lord ang inuna mo, and all these things shall be added unto you. Amen? Ito, sa kalutan ng Diyos to ha, ang Diyos sa mataas. Inukwento ko lang sa inyo to para ma-encourage kayo. Tao dito. Na mas matindi kayo, kayo nga nag-aaral eh. Tao dito. Next. Ako, ito, gusto ko yung istorya ni Joseph. Tao dito. Ni Joseph the Dreamer. Alam niyo kung gabasa lang tayo ng Bible, ang ganda mga istorya nito. He was stripped 4 times. Ano yung pagsasabi? Stripped, tinalupan, binalatan. Ano? Was with him even in the eyes of Potiphar. Wow. Doon sa kapakanan ng iba, doon sa mga di pa nyo naring kwento nito, kayo ba nakakita na kayo ng niyog? Puno ng niyog? Pilipino ba kayo? Doon sa puno ng niyog, pagka yung buko matagal na, nagiging niyog yan. At pag matagal na, kahit di mo sukitin, nahuhulog. Yung niyog, kung makapagsasalita lang dyan, mula doon sa taas, nahulog siya, aray, ang sakit. Sakit na naman. Kung makapagsasalita lang. Tapos ikaw, kung gusto mong magluto ng gata, aba, babalatan mo yan. Kung makapagsasalita lang, ba't mo ako binabalatan? Ang sakit. Dahil dito. Pagkatapos, kikinisin pa yon. Tapos, bibiyakin. Nako, masakit pag binibiyak. Pagkatapos, kukutkurin. Nako, sakit. Ba't mo kinukutkut? Ang sakit. No? Pagkatapos noon, lalamutak na. Pagkatapos, ano gagawin? Sasalang lulutuin. Nako, magsasalita ng, ano ginagawa mo sa akin? Tawag dito. Pagkatapos noon, anong nangyayari? Ang bango habang luluto. Imagine mo, ganun yung buhay natin na pangit. Kaya pagkaganda ng Lord dahil sa Kanya. Tawag dito. Ganyan nangyari kay Joseph. Matinding tinatawag ditong challenge ng tinatawag ditong CPU nakapanaginip niya sa Genesis 37, verse 5. Ako'y nanaginip ng trigo natin. Tawag dito, nagtatani tayo, lumumuko yung trigo niyo sa akin. Nagalit yung mga kapatid, lalo na inggit. Like the dream, ako'y nanaginip yung buwan at yung araw, sabi niya. Tawag dito. No? Sabi nga ng mga kapatid, ano, lulod kami sa inyo? Sabi ni Jacob, kami, lulod sa inyo, ina mo. Parang, pero pinagalan ni Jacob yun. Ano papit kasi anak ko nito? No? Si Joseph kasi, paborito kanya ng tatay yan. Kasi matanda na noong pinanganak si Joseph. Kaya siya dinamitan ng magandang damit. Favorite siya. Sabi dito. Ngayon, baka nakikinig kayo diyan mga nanay, tatay na may paboritong anak. Huwag kayo nagpapaborito ng anak. Sabi dito. Kasi magkakaroon ng tinatawag dito hindi magandang misunderstanding sa inyong pamilya. No? Kaya may mga bata na si kuya,
Manunumbat yan. Lagi lang si kuya, si kuya, si kuya, si kuya. Ayan, tingnan natin. Tawag dito. Eto na. Yung unang stripping. Next slide. When yes, Genesis 39:24, the Lord was with Joseph and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian, kay Potiphar yun. And his master saw that the Lord was with him, and the Lord was made that all he did, that he to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight. O, bagay sa tao, may favor si ano tao dito. Dito sa ano, tao dito, sa una, the Lord was with Joseph, and he was a successful man, and was in the house of the master Egyptian. Pagdating dito sa ano, si Joseph, sabi niya, may favor. Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer in the south, in the south, and that he had put under his authority. Nilagay siya siyang may authority. Ngayon, eto na. Magandang lalaki si Joseph. No, tawag dito. Napagtripan. Alam naman natin istorya niya, tawag dito. Napagtripan. At ano nangyari sa kanya? Tawag dito, hanggang nakulong. Tawag dito. Eto, next. The four stripping of Joseph. Paano siya binalatan? Paano siya In spite na siya tinatawag ditong nandun yung favor ni Lord. Nandun yung promise. Nandun yung blessing. Tawag dito. Kung nakakaroon ka ng problema sa financial, nakakaroon ka ng problema sa trabaho, nakakaroon sa tinatawag dito, parang Lord, parang iniwan mo na ako. Hindi. May para po si Lord sa iyo. Tandaan mo. Kaya ka nandyan para magpalain. Hindi para mahirapan. Dito. Tingnan natin Next. Ito hinurog sa balon. No? Pero stripping. Then they took him and cast him in the pit, and the pit was empty. There was no water in it. Hinulog siya sa balon ng mga kapatid niya. Tawag dito at pinalabas na wala na siya. Patay na. Tatay niya. Tawag dito. So, kung ako sa inyo, sulatan niyo yung verse 37-24. Huwag na yung kasi mahaba tayo. Tawag dito. No? Yan ang unang siya ay, sa tingin niya, ay tinatawag dito binalatan. Pag sinabi tinatalupan ka, parang pinupruning ka. Hindi niya naintindihan ng niya tawag dito. Next. Second stripping. Then the Midianite traders passed by, so the brothers pulled Joseph up in the lip and lifted him out of the pit and sold him to the Israelites. Naku, pinenta naman. Tawag dito. Yung kapatid mo, ibenta ka. Tawag dito. Ibig sabihin, ganito. Hindi lahat natin pagtitiwalaan. Pati kaibigan mo, pwede ka ibenta niyan. Tawag dito. Pwede masarap kang kausap sa harapan, pero pag talikod, di ba sinasabi? Tawag dito. Kaya ingatan natin. Tawag dito. For 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. Una, hinulog sa balon. Parang kawawa na siya, wala na. Pero, kinuha, ibinenta naman. Pambihira, tao dito. No? Ganyan tayo minsan, kaibigan mo, kapatid mo, hindi mo alam, mata-trader ka. Tao dito. Pero yung purpose nila natatanda natin, Tao dito. Next. Eto na. Third stripping. Then Joseph master took him and put him into the prison, a place where the king prisoner were confined, kasi napagkamalan. And he was there in the prison, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor, wow, in the sight of the keeper of the prison. Dahil kasama niya ang Diyos, tayo, nasa atin ng Holy Spirit, nakatira sa atin, kasama natin yan. Dito. No? Nandoon, napagtripan, nakakulong. Tawag dito. Napagbintangan. Tawag dito. No? Pero bakit nilolord lahat yan? For purpose nga eh. Dito pinapakita dito na kahit siya pinapersecute, pero yung favor Lord na sa kanya. Tawag dito. Di pa niya naintindihan yun eh. No? Eh ngayon, itong baker at saka yung butler, yung chief butler, ay nanaginip, tao dito, tao dito, na hindi ma-interpret, na in-interpret ni Joseph. Tao dito. Doon, birthday ni Pero, ni-release niya,
Yung butler, binalik sa dati, yung baker, pinugutan ng ulo. Tawag dito. Dito sa interpretation ni Joseph. Tawag dito. Bakit siya pinagpala ng Panginoon? Tawag dito. Bakit siya tinaas? O ni Pero? Tawag dito. Yung panaginip ni Pero na di maintindihan na 7 baka mataba at 7 baka payat na 7 taon kasaganaan at 7 taon tagutom na in-interpret ni Joseph. At dado na bless yung hari. At si Joseph ang ginamit ng kapakain sa buong Egyptian, pati pa yung mga sa Kanaan. At doon yung mga kapatid niya, nagkaroon ng gutom, bibili sa kanya, hindi niya alam si Joseph yun. Ano yung maganda dito? Sabi niya rito, doon sa Genesis chapter 50, verse 20, it meant to you, sabi niya, na pangit, di maganda, evil, pero inalon ng Lord for good, para sa akin. Minsan di natin maintindihan. Meron tayong mga problema na di natin maintindihan. Iba may sakit, iba may ganito, iba sa pinansyal, iba sa ganito. Pero hawak ng Diyos tayo. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, tulad ni Joseph, yung mga man of God na yan, sa Diyos lang sila nagtiwala, tao dito. Hindi tayo pwede magtiwala sa sarili natin kaya aral mo, magaling ka, hindi. Si Lord lang, tao dito. At kung tayo nagpapakumbaba, itataas tayo ng Diyos. Ano? Si Joseph, mula doon sa kanyang pagkabata, at kung pag-aaral natin ng buhay, hindi siya na natiling victim. Siya naging victorious. Kasama niya ang Diyos. Tao dito. At kung kasama mo Panginoon, makikinig ka lang sa gusto ni Lord siya, makukuha mo yung direction ng blessing sa buhay mo. Hindi ka mahihirapan. Tao dito. Amen. Meron pa, di pa tayo tapos. Tao dito. Next. From the pit of the palace, the history of the chief butler and chief baker. The chief butler was restored to his position while the chief baker was hung. Then Joseph rose to power. Dito. Yung purpose ni Lord sa buhay natin, hindi natin alam. Dito. Pero kung susunod ka, makikita mo rin sa uli na walang tinatawag dito na pangako si Lord na hindi tutuparin o di tinupad. Ito sabi sa akin ni Lord. Tanong ko kay Lord ganito Lord, bakit kinakailangan sabihin namin sa iyo kailangan namin? Alam mo naman po yung puso namin. Alam mo yung isip namin. Ano sagot sa akin ng Diyos? Gusto kong madinig ang tinig niyo. Naglalambing pala itong tatay sa anak, sabi ko. Kaya siya may longing sa atin, hindi tayo No? Isipin mo si David pag pinag-aaral si David. Sa Bible nakalagay doon, sino ako na pinagpala mo ng ganito? Dito. Wow! Sabi mo, kasi na sobrang blessed ni David, dito, natanong siya, Lord, meron isang naalala ko to, may nagkwento sa akin, Lord, sino akong ginaganito mo at pinagpala? Sumagot sa kanya siya, hindi ikaw, si Jesus na sa'yo, tinanggap mo. Sabi ni Lord, nagkatapan sa kanya. Bisa lang, pagbalaki na, hindi ala tayo Kumbaga basahan lang tayo sa harapan ng Diyos Pero tayo ay kinalugdan ng Panginoon. Amen? Next. Mary, Mother of Jesus. Tawag dito. Luke 28, 1:20-30. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one of the Lord, with you blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered, what manner of greeting this was, sabi sa angel. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Wow! Alam niyo, noong araw, ito ko sa inyo, nung 1986, December 10, nung kinausap ako noon sa kwarto namin dito sa dulong kwarto, sabi sa akin, pumunta ka sa dulong kwarto, mag-usap tayong dalawa. Tapos, pinakita sa akin yung buhay ko sa televisyon, parang nanonood ako, bata pa, pinakita sa akin, kaya alam ko, ako yun Ito narinig ko sa Diyos. Gusto kong mag-sign ka ng contract sa akin, gagamitin kita. Ako di ko po naintindihan niya. Alam niyo, nag-sign ako sa Spirit, pumirma ako. Sige po, Lord, empleyado sa taas sa langit, manggagawa sa ibabaw ng lupa. Sinasabi ko kay Lord, kapag ikaw employer ng isang kumpanya, ikaw ay ginagagamit, pabahay ka, pakotse ka,
Hello, pa-travel ka. Lahat libre. Wow, gagamit siya ng tao para pagpalain ka ng Diyos. Hallelujah. Ganon yun, tawag dito. No? Ngayon, ito sa kalawatan ng Diyos to, 1993, binigyan ako Lord ng prophetic name. Yung ano, sabi niya, i-renew ko yung contract. Saka may renewing pa ba? Sabi ko kay Lord, tawag dito. May renewing pa. Sabi ko, Lord, hindi ko naintindihan lahat ito. Sabi ko gano'n. Pero, sumusunda naman ako eh. Tawag dito. Pag may nakita si Lord sa'yo na isang bagay na kinulugdan ka, kahit hindi ka humingi, bibigyan ka. Tandaan mo yan. Ganun sa kay Lord ha, hindi tao yan, Diyos yan. Dito. Next. Why did Mary find favor in God's eyes? Mary was 15 to 16 years old when she was already engaged to be married to Joseph the carpenter during her days. She was the only one found to be God-fearing while the other women pursued worldly things. Yung pala nakita ng Diyos. Tayo, okay mga God, kayo open na, para tayong born again, pero pag naaya tayo sa mga may disco, may ano, okay, party, ganito, nako, o karaoke, tawag dito, no? Minsan, word din kinakanta, tinutugtog, sasabayan pa natin yon, no? Kaya pala pinagpala si Mary, pinili siya sa lahat ng babae. Sa panahon na yun, siya na may God-fearing kay Lord. Tawag dito. Yung iba, mag-isa nagwawala na, tawag dito. Ito sa mga kababaihan at sa mga youth, tawag dito. No? Ingatan natin ang pagkatawag ni Lord sa atin. Ito nakaranas ng pagpapala, tawag dito, ng direksyon kay Lord, tawag dito, dahil sa pagsunod. Obedience lang. Tinanong ko ang Diyos, Lord, ano po ang sekreto ng pagpapala, blessing? Obedience. Paliwanag po niyo sa akin. Ako makapag-usap kay Lord eh. Sabi sa akin ni Lord, Abraham. Paano ba pinagpala si Abraham? Nung binigay niya, hinihingi ng Diyos sa kanya. Tawag dito. Yung anak, matagal na hinihintay. Pero di naman kinuha. Doon ko naalala, yung sabi ko, Lord, salamat po. Tawag dito. Noong ako'y nasa Canada, Lord, natuturo ko dito sa church ito. I-testify mo paano kita binuhay sa paraan ko. Yun. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, ayoko nito. Bubuhay kita sa paraan ko, di sa paraan mo. So, hindi ka mamamutang lahat kay Lord, susuplayan ka. Paano kinukwento ko na yun? 3 linggo kami kumain ng sardinas, ganito lahat, ganyan. Umiyak na yung pastor. Umiyak na pala yung pastor, magre-resign na. Yung pastor, may dalawang kotse, maganda trabaho, may bahay, pero gusto mag-resign. Dito. Sabi ko, doon sa Pilipinas, pinakain kami ni Lord, kumain kami ng sardinas na 3 linggo. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, tak, parang Ajinomoto, sabi sa akin gano'n. Nahipo yung pastor. Yung baka sa Pilipinas, baka sakali lang yun, sabi sa kanila. Pero salamat, hindi na baka sakali, may Wagyu na ngayon. Praise God, hallelujah. At salamat sa nagpadala ng Wagyu. Hallelujah. Ngayon pala kinakain, ngayon pala niluto ulit. Ano tayo dito? Salamat doon kay Sister Jessica, kay Brother Randy. Salamat doon sa Wagyu. Hallelujah. Tawag dito. Pati aso namin nakakakain ng Wagyu. Tawag dito. Gustong gusto. Hallelujah. Yan. Siyempre, dito kay Mamo, tawag dito. Mga kapatid, may pag-asenso sa Diyos. May blessing sa Diyos. Hindi ka bibigyan, Lord, ng trabaho na mahirapan ka. Hindi ka bibigyan ng business na malulugi ka. Tawag dito. Hindi ka bibigyan ni Lord na tinatawag dito ng physical na mahirapan ka. Gusto ni Lord, pagpalain ka. Alam mo ba si Lord tinatawag dito? Sabi ng Bible, siya ay naging mahirap para tayo maman. Hindi mahirap si Lord. Tandaan natin. Bigyan ka ng halimbawa. Si Lord, nung panahon niya na sa ibabaw ng lupa, meron siyang treasurer. Oh, di ba? Treasurer si Judas tawag dito. No? Ibig sabihin, tawag dito, meron siyang supporter pag nagmimisyon. Yung chapter 8 ng Luke, si Joan, tawag dito. Hindi siya nag-iisa.
Ang ginawa ni Lord sa kanya, God the Father, sinuportahan siya sa lahat ng bagay. Tao dito. Kaya lang, yung treasurer, hindi, mali kasi tao dito, puso. Tao dito. Kaya nasibak. So makikita natin dito, no? Si Lord, nagpapala sa mga sumusunod. Nagpapala sa mga mapagpakumbaba. Nagpapala sa mga tinatawag dito gusto mapagpala. Tawag dito. Amen. Obedience lang ang sikreto, mga kapatid. Eto, next. Conclusion to. Pakinggan niyo mabuti ito, ha? If you have found grace, you have favor from God. Who can stop Him when God wants you to promote you in your job? Who can stop Him when God wants to bless you in your finances? Wala. Kung Diyos nasa siya laban sa'yo, in your health, in your business, you are made to rule and have dominion over this earth. No one can do these things but God alone. He makes things possible for those who believe in His name. Amen. Kung naniniwala ka, tao dito, no? Parang sa tingin mo, Lord, parang, hindi, tingin mo lang yun, tao dito. Tingin mo lang, tao dito. Tingnan mo, pinapakita ni Lord sa iyo. Buksan mo yung mata mo sa spiritual. Pakita mo, tao dito. At pag nakita mo, di ba, sabi sa Bible yan, sa 2 King chapter 2, sabi ni Elijah kay Elisha, ano ba gusto mo? I want a double portion of your anointing. Wag nakita mo, what you see, what you get. Pinakita ni Lord yan, tao dito. No? Pinakita na kayo ni Lord, hallelujah. Binigyan na kayo ng Lord ng outreach. Pinakita ng Lord yung mula doon sa panaginip na building, naging reality. Hindi naman kwento, hindi naman tinatawag dito drawing. Naging totoo na, tao dito. So, pinakita kayo na binigyan kayo ng business. Hindi naman drawing business nyo. Tao dito, nagmamanifest na. Tao dito. Lahat na yan galing kay Lord. Tao dito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dalawa lang principle ng Bible. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, yan ang sikreto. Kaya unstoppable. Hindi mapipigil. Hindi ka kaya pigilan ng kaaway. Bakit? Pag sino nagpara sa iyo. Ano sabi ng Bible? The blessing of the Lord adds no sorrows. Pag ang Diyos nagpara, walang kalungkutan, masaya ka. Hello? Kaya sabi ng Bible, sabi ni Paul, rejoice always in the Lord. I said, rejoice. Ano ba nangyayari sa iyo? Magpakaano ka, tawag dito. Huwag kang malungkot, tawag dito. Yan mo nangyayari dito sa Pilipinas. Ang gulo, alam niyo yung nangyayari dito, ano? Pero kami, di ko naintindihan. Bakit? Ang katiwala ko, hawak ng Diyos yan, kontrolado ng Diyos yan, tawag dito. Pero ito nakikita ko, sineshake ni Lord yung malaking mga mega charts. Pati yung mga kulto nito na ni Lord. Dito. Kasi nasa last days na tayo. Tawag dito, mga kapatid. Ngayon, paggamit na tayo sa Lord kung ano gusto niya. Tawag dito. At si Lord, hindi, tandaan nyo, 1,000 member, 20 member, pareho lang kay Lord yan. Ibig sabihin, hindi nahanap ng Lord yung quality. Dito. Tandaan natin yan. Kaya kung ikaw nagbi-business, gusto mo quality, maganda, para tinatawag dito, ikaw ay faithful. Hallelujah. Amen. Magandang maga, mga kapatid, pagpinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Yung palakpak nyo, para kayo nanghihina. Praise God. Hallelujah. Mga pinagpala ba kayo? Amen. Hallelujah. Tandaan nyo, tayo dito. O salamamahanda radeye romokondoro kunda makanda deye romohondoro deye romokondo kunda mahanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I see the word parang restoration. Hindi ko alam kung sino dito yung nanakaw ng kaaway. May kinuha sa kanya, mahal tinatawag dito sa penalapi, sa trabaho, whatever, tinatawag dito. I see the word restoration. Sino ka man, kapatid, meron i-restore si Lord sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Father. Lord, let the restoration, Panginoon, hallelujah. Lord, mabalik, Panginoon, hallelujah, makuha nila, Panginoon, yung para sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to your name. Hallelujah. Alam niyo ba kay Lord, dana yung increase, dana yung mga promotion na yan. Ano na kay Lord dyan, tawag dito, no? Sasaluhin na lang nyo, akin na lang nyo yan. At magkaroon kayo ng radical faith. Yung radical na para sa si Esther, para si tatawag dito, si ano pa, Abraham, tawag dito. Kunin mo yan, libre, walang bayad yan, tawag dito. Naalala ko si Brother Randy, ito sa ano lang to, sa kwento lang to, nung in-interview siya. Sabi niya, sabi niya, kinausap ko yung manager ko. Sabi niya, I want my increase, my promotion now. Tawag dito. Sabi nung ano, what? Tawag dito, sa ano, nagsasabi mo, I want my increase and promotion now. Tawag dito. Sipin mo, utusan mo yung foreigner na yan. Hallelujah. Yun ang radical faith. Hallelujah. Tawag dito. Pwede yung mangyari. Bakit? May faith ka eh. Kasama mo si Lord. O pinatulan, manager na. Tawag dito. Dati nagrarasyon lang. Tawag dito. Kaya Lord may increase. Tawag dito. Amen. Saka sinabi ni Lord sa kanya, bibigyan sila ng bahay. O di bibigyan ng bahay. Tawag dito. Lahat na yan. Pangako ng Diyos yan eh. Tawag dito. Pag ang Diyos nangako, hallelujah, walang kalungkutan, mga kapatid, hallelujah. Thank you. At doon sa lahat na nag-o-honor, to God be the glory. Doon sa lahat, dahil ino-honor nyo ang likod ng Diyos, the Lord will bless you. Tandaan nyo. Tandaan nyo yan, hallelujah. Salamat doon sa wagyu na binigay. Tawag dito. Ano yan, iba pa, mas matinding blessing ang bigay ni Lord sa inyo. Hindi mo sa maunahan, tawag dito, mga kapatid, hallelujah. Si Jesus di maunahan. Hallelujah. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Bless these people, O God, I pray. Let the blessing of God be upon you, the favor of God, hallelujah. Exceedingly abundantly, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Ingatan mo po sila, Lord, sa nangyayari itong nasabing heatwave na El Nino, Panginoon, nangyayari sa ibang bansa, Panginoon, doon sa London. Dalayan ko, Panginoon, ang pag-iingat po sa kanila. Gabay, protection, hallelujah, sa pangalan ng Jesus. Let the blessing of God, protection, guidance, and increase and promotion be upon you. In Jesus' name we pray by faith. Shalom, shalom, shalom. Amen. Okay na. Praise God. Papahan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Receive po natin yung binibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. So let's pray po kay Tatay Bishop, no, bago po siya mag-log out, no? At Bishop, okay, let's pray. Father God, we thank you, O Lord, for this time. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for your word, that we receive it by faith. Lord, truly indeed, we declare Isaiah 55, verse 11. Yes, Lord. Hindi babalik ang salita mo, empty and void. Amen. Thank you, Lord, sa buhay mo ni Tatay Bishop. We declare protection, guidance, even favor upon favor, and continue to speak to him with wisdom and fresh revelation. And more of you, O God, lalo na po sa mga schedules mo niya, commitment niya, Lord, patuloy mo siya pag-ingatan, O Lord. Thank you, Father God. We pray and we ask this, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bishop, sama po natin sa prayer, no? Yung po sa September 27, after 2 months, we'll see you again. Meron pa ako kwento sa inyo. Sandali, meron dito lang siya. Kayo, ito, si Pastor Marnel, nung nandiyan ako, tawag dito, meron isang kulay na sasakyan pula. Lagi nasisira yun. Tapos naranasan niya magtulak. Sipin mo, magtutulak ka dyan, init yan. Tawag dito. Tapos, tawag dito, kasi walang aircon yun. No? Ngayon, binobomba na siya ng asawa niya. Ba't ka nagtitiis? Tawag dito. Matiisin. Ayaw ni Lord yan. Nagtitiis. Kayo na lahat yan eh. Tawag dito. Nung dumating ako dyan, sinabi ko siya, lingkod ka ng Diyos. Bakit ka nagpapakamartir?
Sabi ko, "Isipin mo sasakyan mo walang aircon, tapos nasisira, tapos nagtutulak ka. Eh, di ka naman likod ka diyan, bakit ganyan ang itsura mo?" Sabi sa kanya. Alam mo, nahipo. Dinala ako sa Toyota. "Bisap, samahan mo nga po ako." Tawag dito, ano, parang nakukumbik na po ako. Sabi ko, "Umupo ka diyan, kung ano gusto mong sasakyan." Akala mo ako bibili, hindi naman ako bibili. Pinaupo ko lang siya. "Mamili ka kung ano gusto mo diyan." Sabi dito. Napili niya, tawag dito. Bishop, sabi niya, tawag dito, "Pag-pray mo ako ng ano, pan-down." Pinaupo ka na lang, pan-down pa hinihingi mo. Ano ba yung faith mo? Sabi ko sa'yo, pambihira ka naman, sabi ko. Tawag dito. Alam niyo, kung makita niyo siya, kung yung inupo niya sa sasakyan, nasa kanya na ngayon. Tawag dito. Ang ibig ko sabihin ganito, mga kapatid, tawag dito, ako naintindihan ko kayo na kailangan niya. Necessity yan, ha? Tawag dito, halaga yan. Kasi meron ako nakuha kay Lord na meron bibigyan si Lord ng sasakyan dyan. Iniisip ko na, paano ako mabibigyan? Paano ko tinatawag dito magkakaroon ng sasakyan? Tawag dito. Faith nga, yan eh. Tawag dito. Tuturuan kita. No? Tawag dito. Alam nyo, lagi ko lang tinuturo itong papel na ito eh. Tawag dito. May isang pastora sa Davao. Ayaw kong bitawan. Bakit ba? Na-prophecy ka na ba kailangan mo? Kasama pupunta, sunod ka na sunod. Kailangan ko po ng sasakyan. Kasi malayo po inuwihan ko, ganyan-ganyan. Ako naman, ano naman kulay gusto mo? Anong klase? Kulay pula po, Innova. Dito. Gumupit ka sa dyaryo. Sabi sa kanya, pare mo. Nagkaroon siya na ngayon ng understanding. Bishop, naalala ko na, tinuruan mo kami noong araw, nakalimutan ko. Kasi gusto ko pumunta ng Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam. Ang ginawa ko, drawing ako ng, pagkatapos nagkaroon ng aeroplano. Ano nangyari? Napuntahan ko po lahat yung libre. Nakita mo na, tawag dito, faith, mga kapatid. Ngayon, huwag kang umasa nakikisakay. Bakit? Gusto ka lang bigyan. Tawag dito. Ngayon, kung ang faith mo wala akong pambayad. Walang mangyayari sa'yo. Faith nga radical nga Tawag dito Tawag dito. Papatulang ka ng Diyos. Tandaan mo kapatid. Hallelujah. Alam mo yung nakuha ko na ito? Babae ito Ewan ko sino yung babae na yan. Tawag dito. Hallelujah. Nagpe-pray ka. Hallelujah. Tawag dito. No? Huwag kayo magturo, baka kayo bigyan. Please, sipin mo, lagi dito, tinawag sa akin yung asawa, Bishop, nasa akin na po yung sasakyan. Kung di pa yung binomba itong asawa ko, ano mangyayari dito? Bishop, mapagtiis, lingkod ng Diyos, nagtutulak, pabira, sabi ko gano'n, huwag niyong gayahin. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inisip, higit pa sa iyong hinihiling. Kanta yun, pero totoo yun. God bless sa loob sa inyo. God bless sa loob. Amen. Thank you, thank you. Thank you po, Tatay Bishop. Shalom. Sama po namin sa prayer. See you po after 2 months here. Okay. Shalom. Shalom po. God bless po. Thank you, thank you. God bless. po. Nag-commune na kami kayo ng umaga. Okay, sabi mo sa katabi mo, sige, kahit mahanap ko yung prayer. Mag-out na. Sabi mo, congratulations na. Congratulations. Okay.